Ang cobra o ulupong na tinatawag din nating Philippine Spitting Cobra ay kinatatakutan dahil sa taglay na kamandang nito. Ngunit sa kabila ng pagiging delikado ng cobra, may mga kababayan pa rin tayong malakas ang loob na pinagkakakitaan ng panghuli nito, lalo na sa mga lalawigan ng Tarlac at Nueva Ecija. Paano nila isinasagawa ang panghuli ng cobra at anong uri ng negosyo ang interesado sa mga cobra? Narito report. Isa si Lauro Bulanadi na tinaguriang Cobra King ng Concepcion Tarlac ang nagpasimula sa panghuli ng cobra noong mga 1980. Ayon kay Lauro, dahilan sa mahina ang kinikita sa kanyang dating trabaho noon na isang underwriter ng insurance, nagpasa siyang patulan ang isang advertisement sa dyaryo ng isang Chinese national. Dahil siya na naging supplier niya ng mga ahas. Pinag-first ko yung Chinese national na nag-advertise sa radyo at saka sa mga periodiko namin dito sa Tarlac. At siya yung nagbigay sa akin ng mga instruction kung paano hawakan ng ahas. Actually, yung instruction niya, siya mismo parang teorya na lang yun eh. Dahil siya man, wala naman siyang actual na experience sa panghuli ng ahas. Unang tinunto ni Lauro ang mga irigasyon ng palayan na itinuturo sa kanya ng mga magsasaka na madalas kakitaan ng mga ulupong o cobra. At minsan nga ay may nakita siyang mga pinagbalatan ng cobra sa isang butas. Sigurado na naandun nga yung cobra dahil naririnig ko itong sumisingasing. Hinukay ko yung butas niya, tapos sinungkit ko siya ng isang hook na bakal, inipit ko siya doon. Kaya nung hawakan ko siya, talagang sinigurado ko nung nahawakan ko siya sa leeg. At doon niya napatunayan na hindi pala naman mahirap manghuli nito. Kaya simula noon ay naging hanap buhay na niya ang panghuli ng cobra. Ang mga ahas ay kulang ng mga senses. Ito ay very poor-sighted. Halos ano lamang yung kanyang nakikita. Wala siyang sense of hearing. Nakakarinig lamang siya through vibration. Kaya't marami siyang kakulangan sa kanyang senses. Kulang ang bilis ng ahas para katamaan ng kanyang sagpang. Pagka nagtagpo ang tao at ang ahas sa sukal, ang tendency na gagawin ng ahas, tumakas lang. Never na mag-attack. Hindi nangyayari na ang ahas nag-a-attack. At hindi ka sasagpangin ng cobra kung hindi mo siya sasaktan, at hindi ka rin gagalawin ng cobra kung hindi ka gagalaw. Ano yung bumigil sa bagay, doon lang ang attraction nila. Kaya dahil na malabog sila mismo nag-aaway kahit na nandito ako sa gitna. Halos hindi nila ako pinapansin. Ang mga lugar na madalas na pinamamahayan ng mga cobra ay ang mga masusukal na lugar, magubat at matutubig katulad ng palayan at irigasyon. Madalas ding nakikita ang cobra sa ilalim ng mga tulay. At ang palatandaan nito ay ang mga butas na gawa ng mga daga at palaka na karaniwan din nilang pagkain. Kung pagka-ahas na namimirahan dyan, napapansin mo na pumapatag at pumipino yung dinadaanan niya. Ang cobra ayon pa kay Lauro ay buwanan kung magpalit ng balat, lalo na kung tag-init. Napaka-importante na magmamasid sila. Kagaya nito mapapansin nyo dito, mayroong pinagbalatan dito ng ahas. Isa ito sa mga tanda na may ahas sa paligid. At ang susunod ay ang paggamit ng salamin na patatamain sa araw na siyang magsisilbing ilaw sa lungga ng cobra. Pinapasinagan lang namin sa sikat ng araw para lumiwanag din sa loob. Para makita namin kung may baka siya o kung diretso yung lungga, malalaman, makikita kahit na malayo siya, makikita mo dun sa reflection ng araw sa loob. Tapos minsan tatama din sa skin. Tatama din sa skin, makikita mo shine talaga yung, makikita mo talaga yung todo yung ahas. Hukay niya ito ngayon ng asarol at susungkitin at tuloy sa nakarantang net. Ngunit may mga pagkakataon na may bakas nga ng cobra sa lungga, pero wala namang cobra. Madalas ang mangyari sa amin yung ganun. Kalimutan naman ho, talagang nagbakas siya. Maaaring umalis ganyan. Maaaring nangunain yung panahon na yun. Maaaring hindi na bumalik. Meron hang ibang sasalisin cobra ng mga bagong dating doon. Kaya ito sigurado kami ng bahay ito ng ahas. Pero wala yung ahas sa loob.
Maaaring nag-ibang ano siya? Nandiyan niya sa paligid. Dahil sinunog kasi itong lugar eh. Sukal to eh. Kasi sinunog. Maaaring sa kaya naglalagay yung mga dasahan. Lumipat lang sila ng ibang lungga sa paligid. Sumama naman ang grupo ng MJB sa may Saragosa, Nueva Ecija na itinuturing din na hunting ground ng mga magkokobra. Sa unang araw ay walang nahuli ang mga magkokobra sa mga palayang pinuntahan, maging sa ilalim ng tulay, sa loob ng sirang riffraff, at noong una'y inakalang positibong mayroong kobra dahilan sa mga pinagbalatan. Subalit, wala ito sa lungga at nagliligid. At dahil malakas ang kutob ng mga nanguhuli na babalik ang kobra, muli nilang binalikan ito. Sa pagkakataon ito, 2 kobra ang nahuli. Maging sa palayaan ng balikan ay gumagalang ulupong ang nahuli. Ngunit sa kabila ng pagiging delikado ng ganitong hanap buhay, marami na rin kababayan si Lauro na naingganyong manghuli ng kobra. Katulad ni Alfredo Santos ng Concepcion, Tarlac. Pag tinitinanggalan, nakita ko lang yung tatakbo na ako sa takot. Pero iniisip ko, bakit ako matatakot ako? Ito nga yung nahanap ko. Pera to. Sa loob ng isang araw ay nakakahuli si Alfredo ng 6 na ulupong na binibenta niya ng 200 piso bawat kilo sa mga inchik at faith healer na dumadayo pa sa kanila lugar para mamili ng ulupong. Pagdating ng umaga, lumabas naman ako. Nakakarami ako. Magandang hanap buhay to ako. Isipin mo, hanggang tanghali, minsan kikita ka ng 800, 1,000, pag sinuwerte ka. Hindi na rin mabilang ni Alfredo kung ilang beses yan nakagat ng ulupong. Pagkagat, nagpa 15 minutes, nararamdaman ko talaga bumigat na ang mata ko. Ang ginawa ko, tinalian ko lang dito. Yun, halos sa 7 hanggang 12 o'clock ng gabi, sinisip-sip ko. Ang Cobra Hunter na si Ronnie Realubit ay dumadayo pa ng Laguna upang doon manghuli dahilan sa dumadami na ang magkokobra sa Tarlac. Pag sa Talamba ko, lingguan kasi ito eh. Minsan pag 21 kilos, kumikita kong 4,000 dos. Doon 200 kaya sa akin 1 kilo. Ibabala ko sa Manila na, mga 21 kilos, 20. Sa Umping. Si Nardo Maniego naman ng Zaragoza, Nueva Ecija ay dating manggagapas ng palay at mangingisda. Ngunit dahilan sa nabalitaan niyang may pera sa kobra, sinubukan niyang manghulin to. Conforme ho sa dami, minsan ho sa maghapon na lalabas kami. Meron akong 2 ganyan, meron 3 piraso. Binibenta ho namin dito sa Umping. Pinapasa namin ng 200, 1 kilo. Yun nga lamang, sa mga buwan ng Abril at Mayo, matumal ang kanilang hanap buhay. Buwan ho ng kami mga Abril-Mayo. Talagang may kahirapan ho ang kobra. Doon nilang January, manawa pa ho ngayon dahil nalilinis ho yung mga kasukalan sa kuwan, sa bukirin. Ayun ho kasi, panahon ho kasi ng kanya, nung namimisa na yung kuwan, yung kobra. Sa sobrang pardo nila, kailangan nilang pataba, kaya gumagala sila. At sa mga buwan na ito ay iniipon ng mga magkokobra ang kanilang huli bago iluwas sa Maynila na nabubuhay lamang sa tubig na iniinom upang magtagal ang buhay hanggang 6 na buwan. Hindi naman kumakain yan, iniinom lang. Ngunit bukod sa malaking kita, malaki rin ang naitutulong ng mga nanguhuli ng kobra sa isang magsasaka. Natutuwa kami kung nabos doon kami kaunti. Isang malaking bagay sa amin sa kaya. Yung pagkakami kasi nagkagat, malaki ang bala. Sa amin, sa gastos din. Oo, marami. Kahit ngayon, kung ganyan papatubig kami sa gabi, natatakot din kami lalakad sa Pilapil kung kami naglilibot din sa Pilapilan kung gabi. Kung luwabaan, nasa taas ng kubo namin yun, sa tape. Siwasan pa sila sa tape, kubo. Ngunit ano ba ang malaking pakinabang sa mga kobra at malakas ang bentahan nito, lalo na sa mga inchik sa Ongpin at Santa Cruz? At bakit ipinagbabawal ng Department of Environment and Natural Resources ang panghuli at pagbebenta nito?
Yan ang aming tatalakayin sa aming pagbabalik.